kapag ka 45 kilometers, fix yung bayad sa... Guys, sakto, may nakuha tayong booking, tapos Makati lang din. Talaga naman tinadhana na, oh. So, sana magawa ng paraan nila, alam mo na, i-increase yung fare. Instead of medyo sablay yung nagawa ko kanina kasi although may lumalabas na pang sabay guys, hindi ko na sinuwipe kasi ito ang laki ng binigay sa ating tip guys. Problem before na only swipe daw tapos only utang kay Lalamove. Na-compromise tayo nung part na yun kasi nag-book sila, hindi naman nila sure kung ano yung system. Kaso nga lang sobrang traffic kaya kumusumo tayo ng isang oras, ma-pick up lang yan. Okay naman na kahit paano double booking. Kahit alas 2 na tayo nag-start. Time check is anong oras na? 2:13 na ng hapon, guys. Ang tagal natin bago nakukuha ng booking, which is, ayan. Actually, guys, namimili talaga ako kung anong booking ang pwede kong kuhanin. Kasi, chinecheck ko din kahit papano yung drop-off location. Alam niyo naman na yung fee ni Lalamove is fixed siya dun sa 717 na kahit malayo or malapit na drop off. Kung napapansin niyo yun ha. So, para sa akin, in my area, from Calamba to Makati, yun na yung parang minimum na 717 na pwede kong masagad at ma-maximize yung earning dito sa booking natin na to. So, kung ang amount ng fix sila mo is 717, ito na yung I think yung pinakasagad na pwede natin matakbo at the same time, pinaka-konti lang. So, inanapan ko talaga siya ng kasabayan. Ay, naghintay talaga ako. Kumbaga, namili din ako sa pick up. So, ito yung consequence. Siguro ang mga lumagpas is mga around 3 or 3 to 5 na bookings ang nakadaan sa akin from my online ng around 9 a.m. to 2 p.m. So, ang worry ko na lang dito guys is makakuha ba ako ng booking pabalik? Kasi anong oras na? 2:14 na. Pero ang pipick upin dito is documents lang. So, let's see guys kung anong possible na mangyari sa akin. So, sana nga meron pa kahit isa. So, somewhere in Calamba to Makati, Mandaluyong, Pasig, yan yung mga San Juan, yan yung possible na malalapit eh. Na Pasay, sana makakuha tayo ng ganung booking. So, update ko na lang kayo kung anong status sa ating 98 day as a Lalamove driver. Let's go! Guys, sakto may nakuha tayong booking tapos Makati lang din. Talaga naman tinadhana na, oh. Nakapag pick up na ako dito. So sakto along the road tayo sa May Real. Tapos doon din yung pick up. Tapos dito din yung pick up ng second booking natin. So puntahan na natin. Sakto-sakto talaga 200 meters lang. So kitin na natin to. Alam ko na to eh. Swerte talaga tayo ngayon guys kasi along the road. Good afternoon po, Lalamove po. Okay, ma'am. Sige po, picturean ko na lang po. Sige po. Thank you po, thank you po, thank you po. So yun guys, eto lang, documents lang ang pinikap natin. Dalawang documents gaming tayo for today's vlog. So yung isa naman, documents din. Baka mapaghalo natin, separate natin to, lagyan natin to sa dulo. Salamat po! Time check is 2:28. Tapos na natin tong i-load. So, papunta tayo dito. 1 kilometer lang layo from here up to there. Ang saya-saya! Kahit matagal tayo nag-antay. Na-tsempohan naman tayo ng swerte. Tapos, parehas almost 45 kilometers lang yung babiyahin natin from here sa pick up to Metro Manila ng Makati. Pick upin na natin to. Lapit lang. Lalamove po. Thank you po. Thank you po. So, ayun guys, time check is anong oras na? 2:45, natapos na natin tong i-load. Yung booking na yan. So, documents lang din siya. Kaya, all goods in the hoods. Tapos, proceed din tayo dyan. Then, ang layo lang from here up to this is nasa around 1 kilometer pababa. Kaya, ang ganda ng booking natin ngayon. Kung baga magkadikit lang din siya. So yun, i-drop na natin to ng maaga kasi
mag-aalas 4 makakarating tayo doon. Kaya kailangan na nating madrop ng maaga para kahit papano maaga din tayo makakuha ng pambalik. So, yun yung habol natin para kahit paano makauwi agad tayo. Kahit late na tayo nag-start. Alas 2. Aray ko. Alas 2 nag-start. Aray mo! So, let's go! So ayun guys, time check is 3:11. Papanik na tayo ng Skyway. Ayan na Nakapanik na tayo. So 28 minutes na lang, 18 kilometers. Makakarating tayo sa booking natin. Katulad nga ng nasabi ko kanina, ang ganda talaga ng booking mo kapag yung booking mo from pick-up location up to drop-off is 45 kilometers lang. I think yun yung best fare ni Lalamove na 45 kilometers kasi nagbasa ako ng ng mga fare rates niya. Tapos, napansin ko, yung sa fare rates niya, kapag ka 45 kilometers, fix yung bayad sa 717 or 715. Kaso nga lang guys, may napapansin ako na kapag ka lumagpas ang 45 kilometers, let's just say na around 40 to 69, nagla-range na ganun, same pa din yung bayad na naglalaro ng 715 to 717. Aray So ko. which is para sa driver side is lugi talaga. So sana maayos nila Lalamove to, no? Kasi naayos nila yung yung problem before na only swipe daw tapos only utang kay Lalamove. Although hindi ko naman nagawa yon. Pero kasi kung yung ganong bagay na action na ni Lalamove agad, sana ito din namang sa part ni driver or sa driver naman din actionan din nila Lalamove para sa akin na kung tama tong sinasabi ko at kung tama din yung pagkakaintindi ko kasi sa tagal-tagal kong Lalamove from Calamba to San Mateo Rizal 717, pero pagka Calamba to Pasig or Makati lang or Taguig 715 pa din. Aray Which is ko. yung 15 to 20 kilometers is malaking bagay yon, especially kapag ka nasa Metro Manila ka na. Kasi sobrang traffic yan at matagal yan. Naglalaro yan ng 30 minutes to 1 hour para lang makarating dun sa drop-off na yon, yung 15 to 20 kilometers na yon. So sana magawa ng paraan nila Lalamove na i-increase yung fare. Instead of 715 or 717 pa din, gawin niya sanang kung ano yung nakalagay dun sa guidelines niya. So malaking bagay yon para sa driver. So sana again ma-actionan ni Lalamove yun kasi na-actionan niya yung parang nagne-negative yung wallet ni account driver. So sana ito din ma-actionan niya. Yun lang, share ko lang. So nandito na tayo sa expressway. So update ko na lang kayo siguro later kapag malapit na tayo dun sa drop-off or sa may bandang middle ng Skyway. Let's go! Ayan guys, time check is 3:32. Malapit na tayo. 4 minutes na lang, 750 meters. Sir, good afternoon po. Ito po. Okay na po ito. Salamat po, salamat po. Time check is 3:39. Natapos na natin itong booking natin na to. So, proceed tayo dito. According kay Waze is 10 minutes lang, 1.3 kilometers. So, ano pang hinihintay natin? Pick upin na natin to. Let's go! Ay, pick upin. Drop pala. Aray ko. So, yun guys. Time check is 3:52. Nandito na tayo. Drop na natin to. Ayun guys, time check is 4:14. Natapos na natin tong booking natin na to.
Then, wala na tayong booking as of now. So, medyo sablay yung nagawa ko kanina kasi pay parking yon. So, dapat doon na lang ako nagantay. Nabayaran ko agad. Tapos, pagkabayad, ang grace period is 15 minutes. Kailangan makalis ka na. So, medyo ano tayo doon sablay. Saka medyo mahigpit sila guys. Kaya wala kayong video nakita. Bawal daw ang camera. So, ngayon, nag-aabang na tayo ng booking pabalik. Kasi 4:14 na. Hoping na sana meron lumabas. Ang target natin is Muntinlupa to Lipa or Los Baños, parang ganon. Kung may Bay or San Pablo, yun na yung pinakadulo natin, I think. Kasi yung Calamba, Cabuyao o Santa Rosa, doon natin siya ma-maximize katulad nga sabi ko, doon ata yung 45 kilometers. Wait na lang tayo, tapos update ko kayo. So, medyo hassle yung naging natin, biyahe natin ngayon kasi failed siya, gawa ng hindi rin alam ni Booker yung siste. Kumbaga nag-book sila, hindi nila alam na kung ano mangyayari sa drop-off, yung mga ganong bagay. Aray Kasi ko. hindi rin nila matawagan. Kumbaga sa Shopee yun, isasoli nila yung mismong item sa Shopee. Ay sa mismong store nung pinag-orderan nila. Kaso nga lang, ang advice ko at gusto din nila advice sa Shopee, isa may accredited store na lang nila isole para kahit papano magdire-diretso yung process ng due process ni Shopee na possible mabigay pa sa kanila yung binayad nila dun sa item ngayon. So kasi ang ginawa nila parang irerekta nila. Na-compromise tayo nung part na yun kasi nag-book sila, hindi naman nila sure kung ano yung siste. Aray ko. Kaya yun. Malapit lang naman tayo dun sa mismong from our drop-off kanina to pick up location there. So nagabang na rin tayo ng booking. So may nakuha nga tayong booking which is ayan. So ang pipick upin dito is fire extinguisher daw. So yun. Pick upin na natin to. 30 minutes ang biyahe, 4.7 kilometers. So guys, update lang. Meron tayong nakuwang booking pang sabay which is ayan. So from here, ang layo is 5 kilometer. So, pero hindi pa natin napipick up yung booking na to, yung pa Santo Tomas natin. Kaya, iyon. Pero according kay Waze, na lang, 3.4 kilometers, 26 minutes. Medyo traffic nga lang dito. Nandito ako sa may Makati. Kaya, yun. I think okay naman kahit papano kasi na-double book naman natin to. So, mas sulit yung naging biyahe natin. So, yun. Pick upin na muna natin tong papasay sa Santo Tomas. Then, after nun, pick upin naman natin yung Taguig to Santa Rosa natin. So, let's go! So, ayun guys, time check is 5:51. Natapos na natin tong i-load sa wakas. So, proceed din tayo dito sa nakuha natin booking pang sabay which is ayan. According kay Waze is 6.8 kilometers. So, 35 minutes na biyahe. Kahit paano, medyo nasa middle ang layo. Saka, yung tagal according kay Waze. I'm not sure kung totoo to. Check na lang din natin later kung ano mangyayari sa akin. So, okay naman na kahit paano double booking. Kahit 2:00 na tayo nag-start. Makakauwi tayo nito siguro mga 8 or 9. Mga ganun sa tingin ko ha. So, yun. Biyahin na natin to. Let's go! So, ayun guys, time check is 6:27. Natapos na natin tong i-load yung booking na yan. So, ito din unahin nating i-drop kasi siya ay Santa Rosa. Pero malapit siya sa Cabuyao.
or Eton exit kung familiar kayo. So according kay Waze, 1 hour and 9 minutes 37 kilometers. So medyo traffic. Aray ko. So sana mawala na yung traffic kasi 6:27 naman na. Dali na natin to. Let's go! So guys, time check is 7:05. Sa wakas, nandito na tayo sa may bandang expressway. Sobrang traffic kanina. So going sa may bandang Pasay, tapos Pasay to Taguig. Pero ang layo lang naman niya is around, siguro na total ng 8 kilometers para lang ma-pick up natin yung dalawang yan. Kaso nga lang sobrang traffic, kaya kumusumo tayo ng 1 oras, ma-pick up lang yan dalawang yan. Aray Pick up ko. lang yung dalawang booking natin. So, yun, share ko lang guys. Sobrang traffic talaga sa Manila kapag rush hour na. Kahit malalapit lang yung pick up location mo. Kasi ang lala talaga. Nakakaumay. Although may lumalabas na pang sabay guys, hindi ko na sinuwipe kasi makukompromise yung mga bookings natin. Baka mamaya magreklamo pa. Kaya, iyon. Dinerecho ko na, double booking lang. Double booking lang pwede na. Sa alas 2 na rin naman tayo nag-start. So, anong oras na? Alas 7. So, 5 oras na tayo nagda-drive na dire-diretso. Siguro yung pahinga natin, yung pag-unload lang, pag-load. Para saan, okay lang. Kasi, pero mo, alas 2 ka naman kumita eh. Tapos siguro matatapos tayo dito mga around 9 to 9:30. Kikita pa tayo ng mga around I think 1.5 to 2K labas na lahat. So let's see mamaya yung gas natin. As of now, nakakatakbo na tayo ng 81.4 kilometers. So tomorrow na ang ating change oil. Gawa ng nakakuha pa tayo ng booking. Dapat ngayon na tayo mag-change oil eh. Kasi sabi ko, alas 2 na may booking pa kaya na to. May lumabas sa Calamba to Makati. Tas ang lapit lang ng pick up. Sinwipe ko na. Kubala na. Tapos yun, nakauwi naman tayo. So, update ko na lang kayo siguro pag malapit-lapit na tayo. Let's go! Time check is 7:27. Malapit na tayo sa drop-off. 7 minutes, 2.1 kilometers. So, all goods. So, drop na natin to. Let's go! Good evening po, Lalamove po. So, yun guys, time check is 7:39. Natapos na natin tong booking natin na to. So, ang laki ng binigay sa ating tip, guys. 250 pesos. Aray ko. Natuwa lang ako kasi ang laki ng tip nga. Then, yun, shoutout sa'yo, sir. Kung mapapadaan man sa itong video na to, maraming salamat sa tip. Malaking tulong sa akin yun. Then, proceed tayo dito sa booking natin na to. According kay Waze, ay 28 minutes, 19 kilometers. Ano pang hinihintay natin? I-drop na natin to. Let's go! So, ayun guys, time check is 8 o'clock na. Sakto. Malapit na tayo sa drop-off. 5 minutes na lang according kay Waze. 1 kilometer. Drop na natin to. So, yun guys, time check is 8:18. Natapos na natin tong booking natin na to. So, all goods. Binigyan tayo ng tip ni Sir, 39 pesos. Pang sara lang sa sukle. Kaya,
all goods yun. So ngayon, pag-asa tayo. So natakbo lang natin guys, ano lang, mababa lang, nasa around 120 plus kilometer lang. Kumawala sa last video ha, kasi andun yung computation ng gagastos na ginastos natin, saka as well as yung kinita natin. So ilalas natin yung car maintenance at gas. So ito na yung computation ng kinita natin. Let's go! So yun guys, ito na yung summary ng kinita natin for this vlog, which is, ito siya. Yan. So, 2,386. Tapos, i-add natin dito yung tips na na-receive natin. So, yung second to the last booking natin, naka-receive tayo ng 250. Tapos, yung last booking, I think mga around 36 pesos or 40. Tapos, yung first drop-off natin, naka-receive din tayo ng tip. Medyo nakalimutan ko na. So, isakto na lang natin ng 300 pesos yung tip. So, 2,386 plus 300 equals, yan. So, 2,686. So, yan yung gross pa lang natin kay Lalamove. Then, i-less natin dito yung car maintenance natin at gas. So, ang car maintenance natin is 300. Tapos, yung gas natin is 525. So, eto siya. Yan. Then, yung natakbo natin is 131.8. Ayan. So, sana nakita nyo. Then, divide lang natin yan. So, meron tayong KPL na 13.91. So, yun. Proceed tayo dun sa kinita na natin. So, less natin yung 300, tapos yung gas natin na 525. So, ang total ng kinita natin, less na ang dapat i-less is 1,861. So, guys, remind ko lang ha, nag-start tayo nito ng alas 2. Alas 2 ng hapon. So, alas 2 ng hapon, tapos nakauwi tayo ng mga around 8:30 to 9 ata, or 9:30. Mga ganon. So, pwede na guys, kasi late na rin tayo nag-start. Late na rin tayo nakakuha ng booking. Again, if ever na gusto mo mag-isang Lalamove driver, lalagay ko na lang yung link sa description, tapos lagay mo yung referral code ko, Papi, para mayroong kang rewards sa matatanggap if ganito yung unit mo. So, zoom in mo na lang, Papi. Then, if ever na ganyan nga yung unit mo, tapusin mo yung mission. May bibigay sa'yo ng mission si Lalamove. Then, once na natapos mo, dun pa lang marireceive yung rewards na sinasabi ko. If ever din na gusto mo yung mga gamit ko sa pagbablog, like yung car cellphone holder natin, dashcam, car table, fire extinguisher, early warning device, lalagay ko na lang yung link sa description. Actually, nandiyan yan sa may gilid lang. Naka-Shopee siya, so check mo na lang. Huwag mo na din kalimutan mag-subscribe, Papi. Yan, pampagana sa part ko yan. Maganda kasi nakikita na nag-grow tayo. Kumbaga, nakakaganang mag-vlog. So, again, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na yan. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating munting channel. So, 98 day na tayo. Dalawa na lang, guys. Huwag kang mawawala sa 100 day natin. Pero, I think, ang next upload natin is, car maintenance change oil. So, tayo mag-change oil nun. So, papakita ko din sa inyo kung anong mga gamit ko, saka kung saan ko siya binili. So, mostly mga online yan. Then, if ever din na gusto mong mag-DIY, so, next upload, change oil para mas makatipid tayo in long run. So, pakita ko sa inyo. Huwag ka mawawala sa next video ha. Ito na ang pinakahihintay nyo. Ciao! Maraming salamat sa panonood. Shoutout sa inyo lahat. Peace!